Baka taniman ng mga baril, bala at drugs siyang mga properties ni KOJC, sabi ni Bobby Bobot. Yeah, posible yan. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo in the past, sa mga members, mag-install na kayo ng mga CCTV camera para makita ninyo kung anong kahayupan, sobrang panggigipit dito sa mga Pilipino, whether anuman ang kanilang political or religious practice, mga kababayan. Walang karapatan ang gobyerno, ang mga kapulisan para gipitin sila at sindakin, harasin sa kanilang peaceful place. My God, kailangan nyo nang tapusin ang bangag na ito. Wala nang ang ginagawang matino sa inyo. Tumataas ang bilihin. Tumataas ang bilang ng mga polboronic ninyong mga kamag-anak, ninyong mga kaibigan ng inyong komunidad. Ito, pag ito'y pinayaan ninyo, mga kababayan, sabi ko nga, hindi po ito usapin ng Duterte o ni Pastor Kibuloy o ng KOJC. Usapin ito nating lahat ng Pilipino na hinaharas kayo. Ito nga sabi ko, ang KOJC nga, they have money, di ba? They have connection. May mga kakilalang mga matataas na tao, mga negosyante, tayo wala, kayo wala. So kaya kayong dukutin o ipagurgur na lang ng ganon-ganon ng gobyernong ito pag pinagtripan kayo. The same thing ulit na ginagawa sa akin, pero nga nilalabanan ko sila. Di ba, nagpadala pa, ay nagpadala pa, yes, ng ng hitman. Kasi di ba, may death threat ako. Sabi ko nga sa inyo, nilireport ko sila sa FBI, ang mga bangag na Marcos na ito, ng oras na may mangyari sa akin, wala pong ibang suspect, kundi ang gobyernong bangag. Kasi bakit ako gustong gurgurin? Bakit itong SMNI, KOJC gustong gurgurin? Bakit si Duterte, gipitin? Ito mga mayors na to. Kasi gusto nilang i-monopolize, okay, ang smuggling, ang kidnapping, lahat i-monopolize ng gobyernong ito para wala nang magsalita. Para nga naman pag natakot ako, natakot kayong lahat, edi masaya sila. Walang lumalaban eh. Di ba? Walang lumalaban, lahat takot. So kung ikaw na nanonood, nakikita mo, ito nga, hindi sila lumalaban, natatakot sila, ganyan-ganyan. Bakit ka pa lalaban? Kung mismo itong mga taong ito may kakayahan, they have money, they have power. Former president. Hindi nila kaya, sino ka para, lumaban. Pero again, mga palangga, kayang-kaya nating ipatumba sa kumunoy ang mga bangag na ito sa pinagsama-sama ninyong boses. Catholics, lahat, INC, born-again Christian, kung kayo po ay may moral values na tinatawag, na tinuturo natin sa ating mga members, respeto sa batas ng Diyos, respeto sa human rights, respeto sa kapwa-tao, respeto sa mga karapatan natin. Pare-pareho lang tayo ng moral values. Whether you are, anuman ang relihiyon mo, atheist ka man, meron ka pa ring moral values na do good to your country, do good to your kapwa-tao. Kung kayong pinapractice nyo yan, mga sister, brothers, father, okay, mga kaparian, mga pastor, kung yan ang moral values ninyo na tinuturo ninyo sa mga kabataan, sa mga miyembro ninyo, na ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan, kaya dapat sundin natin itong mga alituntunin ng batas, alituntunin ng pamahalaan, alituntunin ng Diyos. You have to speak up. Unless na ang moral values nyo ay pang-demonyo. Ang moral values nyo ay natutuwa kayo na kapag mayroong ginigipit na isang church like this, kasi ang tingin nyo kompetensya. Walang kompetensya sa pananampalataya. Walang kompetensya sa mga relihiyon dapat. Kasi ano ba ang purpose natin lahat? Kaya tayo naniniwala sa Diyos. Di ba? Kapatawaran kapag tayo ay natsugi na. Yung mga naniniwala na mayroon pang kabilang buhay. Di ba? Paraiso sa kabilang buhay. At linisin, hugasan ang ating mga katawan, mga espiritong nagkasala. Pare-pareho lang tayo. Kahit ano pang relihiyong practice mo, kahit wala kang reliyon. Kung ikaw ay tao. Pero kung ikaw ay mafia, demonyo, katulad nila Lisa, malamang, yun ang yun ang
paniniwala mo, puprotektahan mo tong mga bangag na ito. Oh. So, mga palangga, sobra-sobra na ang ginagawa. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ganyan ba? May mga relihiyon bang ginipit? Walang ginipit na mga relihiyong ganyan. Lahat, friends to all, si Pangulong Duterte sa lahat ng relihiyon. Hindi niya pinakikialaman ang mga relihiyon. Kung meron man na isa sa mga member ng mga relihiyon na yan, isa lang dapat ang managot. Hindi yung buong kongregasyon. Yung buong kongregasyon i-intimidate mo. Yes, sabi ni Jasmine, ano na ito, martial na ito. Sabi ni Wagga, tama ka Madam Mar, kailangan nating tumayo, huwag matakot. Huwag kayong matakot. Kasi once na matakot kayo, ito tuloy-tuloy nila to. But I believe, sa kagabi, ang dami ko nakausap, marami nang gustong talagang mag-speak up. Grabe. Mga hayop, talagang pinoprovoke kayo, mga taong bayan. Ito pa yung inuuna nila, imbis na bigyan kayo ng opportunity para kumita ng pera. Opportunity para mapaaral nyo yung mga anak ninyo, opportunity na makakain kayo. Tignan nyo itong ginawa nilang yung mga pa-concert nila. Napag-usapan natin kagabi. Multi-million ang kinikita nila. Pa-concert, bayad sa mga kumakanta, sumasayaw, mga artist. Multi-million po ang in-spend nila. June 10 to 12. Okay, ano bang petsa na ngayon? 10 na dyan, sa Pilipinas? 9. O 9. O 10 na pala. So anyway, may celebration sila ngayon. Mga palangga, pera ninyo. Ang ginagastos sila, pera ng bayan. Imbis na ibigay sa mga magsasaka, sa lahat ng mga nangangailangan, livelihood program, sa concert nila dinadala. Nagpapa-fireworks sila. Ilang milyon ang ginagastos ng Malacanang sa fireworks nila. Every time na magpa-party sila, like every night, every other night, every 3 times a week, 4 times a week, every other day, ilang milyong pera ninyo ang ginagastos sa alak nila, sa steak nila, sa salmon nila, sa lahat ng mga masasarap na pagkain na nilalamon nila dyan sa Malacanang. At dito sa mga pa-concert nila, pera nyo yan. Then ganyan ang nakikita nyo panggigipit? Diba? Kayo hirap na hirap, mga palangga. Kailangan nyo nang lumabas at mag-speak up. I believe sa June 17, meron sa Hakbang ng Maisog dyan sa Angeles, Pampanga. Okay? Final na yan, di ba? So, ayan mga palangga, pagsasamantala, 150 katao ang pinadala ng bangag na gobyernong ito para sindakin yung mga miyembro. May mga bata dyan, hindi nyo ba naiisip na magkakaroon din ng traumatic effect? Traumatic effect sa mga kabataan na sa buong buhay nila, hindi nila na-experience yung ganito, na padadalan sila ng isang batalyon na may mga matataas na kalibre na anytime pwedeng magpaputok yung mga yan. My God. Sabi ni legal assistant, lawyer yata to si Palangga, freedom to life, liberty, and equality. Wala na taxpayers' money ang ayuda na inaabot ng Tambaluslos. Kaya nga Palangga, yung pera pinapang-ayuda, pang short term lang. Hi, Liz. Ano nangyayari sa Pilipinas? Dapat gumalaw na ang mga Pilipino, sabi ni Lorna Aguilar. Okay. Pagkatapos mamigay ng ayuda sa Tagum, Davao, heto ang bangag, admin at linusob na ang Kibuloy compound. Okay. So, ayan. So, I'm glad, ang good thing lang dito, so far, walang dahas na nagaganap. At kasi, naniniwala ako na itong mga pulis na ito talagang sumusunod lang sa utos nila. Ang kagandahan, yung mga members ng church they are peaceful. Ito ang kailangan natin, mga kababayan. Peaceful na pagpapahayag. Hindi yung ganito na sisindakin ay mga barel. So kung kayo ay sumama sa pagmarcha para ilabas ang inyong mga inaing sa mga daan, mga palangga,
kailangan ng peaceful, hindi manggugurgur. Diba? And I hope, ito mga pulis na ito, wag po kayong sumunod sa utos ninyo na magkaroon ng dahas at pagbubuwis ng buhay ng ating ninyo at ng sa kabilang side. And I believe itong mga church members ay hindi naman manggugurgur ito katulad ng bangag na gobyernong ito, palangga.